morning guys. So nagbalik kita dire sa may Port San Pedro area, no. What you're looking at is overlooking sa aton fishing port. So i-zoom ko lang gamay ano. So, para makita nyo guys. So dara siya nga area, no. Since nga may kita da project nga, I think it was called the Iloilo Seaside Boulevard. Kundi may ara kita guys si Sunset Boulevard, ini Iloilo Seaside Boulevard. So I think it was daw pila pa ka years ago itong propose ina. Also nga itong gina video sa una balang daw reclamation. So basi mangin later na reality ano. So currently may ginaobra na da pero wala pa kita ka cover dito. Pero I've seen some pictures nga sige ang obra na idira. So I think ang gina-propose is from somewhere here in Port San Pedro pakadto kuno sa may Molo Boulevard, passing the aton nga Iloilo Fishing Port. Kag pakadto kuno ton, well, we will find out in the future kung mahuman ina no. So amuna kuno ang ongoing dira. But anyway, we're here tungod kay ang aton nga gin video bala guys nga restoration sang Port San Pedro. Since I think last year itong video natin ano. So at my left kung ma-turn kita, makita natin guys nga ari na siya no. So malakat lang kita kadali pa kadto dito. So may fence na ini guys kay siyempre gina-i-restore na nila. So I think ang ini nga port no kin build somewhere early 1600s kay tungod sa pag-defend natin sa una sang well, based on the information sa mga dots nga mga attack no. So amo na siyang reason nga gin-build ang port ni para mag-depensa. So palapitan lang naton kay nakita kita dire nga tarp. So all over na ini no ang fence nga ni. So GI lang ni siya nga fence nga ginbutang nila dire. So palapitan naton kay may information dire. I think daw 3 million ang budget sini. So makuha lang natin ang details once nga ma-focus na natin ang information dire. So ari siya guys nakabutang dire nga 3.3 million ang iyang budget no. So 120 calendar days, so roughly kung i-divide natin by 30 days, so mga 4 months. And target well, it says there 2025 pero wala pa mo sa naka-start last year. So anyway, and then implementing agency naton is National Museum of the Philippines no. So Development Construction Corporation ang nakabutang sa babaw, project name Restoration and Development of Museums and Declared Associated Heritage Sites in the Visayas. So included na ang Port San Pedro naton. So we will find out. So 4 months ko no. So starting na delay lang siguro sining February no. So roughly muna or at the moment it is March na gani. So mabalaan na naton, hulaton naton kung ano ang ila developments. Sige yun lang naton update dire. So ang aton yung Port San Pedro guys, kung i-count naton ang time nga pag-build sini 1600s until sa mga 1900s, kay isang 1900s 1940s I think naguba ni siya no sang during World War II. So roughly mga 300 years ang iyang edad ano, starting sa 1600s ano. So madugay gali ang iyan nga age ano. So naguba lang siya during sang World War II. Makita naton ang remnants diri sang wall niya gani. Actually though I think the original pa niya part sang wall no. So makita nyo guys nga bato pa ini oh. So bato pa ni siya guys. So basi bilin-bilin pa ini. Kagang fence do hasta dito. So try na nato katuan dito sa pulupunta. So hindi na nato makita ang side sang baybay no. Kaya siyempre natabunan na sang fence dire. So try naton i-tikao lang dire lapit sa may lunok nga area di ba guys. So usually kung wala man gina-restrict ang traffic dire, so gina-parkingan lang sa mga salakyan dire no. So I think ang iya sining corner hasta dire no. So those square man lang ni sa port. So try natin mangita sa picture para may idea kamo guys.
So malakat kita sa dito sa malayo gamay para makita nyo lang yung kanto bala. Kaya ini part na ini sang aton nga local port dire, mga ginaparkingan sa aton yung mga barko bala guys nga di biyahe. So corner niya siguro hasta dire, so katupad sa aton nga Port San Pedro nga port ano. So dire ang corner hasta dito sa ginalinan naton. Matry lang kita tabok dire para makita nyo guys ang daw whole area bala. So kung dire sa guys naton tanawon, makita ninyo ang kutob sa mga blue na siya nga kudal nga DI no, nga fence. Amo na siyang area halin sa ginalinan nato, which is dito kita kay na naghalin. So muna siya ang total area sini. And then hasta dito sa sulod kung sa madumduman nyo, kung kakadto ka mo di sa Port San Pedro, ang dito bala sa may Mary itong statua, hasta na ang area niya. So medyo squarish mo lang siya. So amo na siya ang area dire. And then I think daw yung tawag ini sa unang Puerta de la Nuestra Señora del Rosario. Amo na siya kung ang tawag sini sa una, which is kung i-translate naton is Strength of Our Lady of the Rosary in English wala guys. So amo na yung translation sina no. So kay fort, so meaning fortress, so depensa against sa mga intruders. So amo na siya ang deklarasyon sini sa una. So Puerta de la Nuestra Señora del Rosario or Strength of Our Lady of the Rosary. So mabalik lang kita kadali pagkatapos sa ginalinan naton. So traffic is a bit low on this side ng port kay siyempre end na inisang biyahe sa aton yung mga jeep like Harosipio naton diri na din naga-end. So kung naganing ilapas galabot pa diri. So currently makita niyo yung entrance diri sa ilang construction ano. So para lang may gamay lang kita nga preview sa sulod, may bukas di gamay, so para lang makita nyo. So same contractor guys nga nag restore sa aton Haro Belfry. So sila man iko nga company. So ara na aton yung fence palibot to di sa ginakatuan naton sa una bala, maglagaw-lagaw kita dire. So expect naton after 4 months based sa ilang project nga timeline ano. So famous naton nga ginakanan dire. Siyempre dala na sakop ni siya. So wala na to ang ano, ang pwesto di nga kalanaan bala guys kay may mga gabanda gato karong gabi. So man na quick lang ini nga aton i-update. So maulo update lang kita later on sang ongoing sini nga progress dire no. So that's all for now guys. Till the next update. Thank you for watching.